So yun guys, what's up? For today's video, ito yung mga ghost crane natin. Ayan, iba-iba yung kulay. Guys, ito ganda sa aquarium nito. Sarap mag-alaga nito guys. So yun guys, ito yung mga ghost natin. So bakit ko nga ba nasabi na magandang mag-alaga nito sa aquarium? Guys kasi ito, ayan. So napakababait ng mga to. Ayan, pansinin nyo, oh. Kahit tawakan ko yung mga sipit nila, wala lang. Ayan, oh. Ikaw na nga yung nagsasara, ayaw pang sipitin. May mga times na naninipit din sila guys, lalo na ko yung mga buried natin, yung may mga itlog. So sisipitin pa rin kayo niyan. Pero yung mga ganitong klase guys, ayan, hindi sila basta-basta naninipit. Ito yung mga breeder natin. Ayan, mga breeder natin ng mga ghost. Actually, isang batch to. Ito pala yung mother crane dito guys. Ayan, so yung batch na to, itong mga puti na to, ayan, nakapagpaitlog na rin naman tayo nito. Pero yun nga, ito sabi ko sa inyo, ginugurom kasi sila. So pwede nyong pagandahin yung kulay nila base sa mga kinakain din at environment nila. Ayan. So napakagandang alagaan na ito sa aquarium. Ayan, hindi kagaya ng mga art. Medyo ano sila, naninipit, talagang sisipitin kayo. Napaka-aggressive ng mga art natin. Kaya kung gusto niyo mag-alaga ng mga cray o mga crayfish, yung mga tawag nito, mga lobster, pero as pet ang gusto nyo, kasi minsan may nag-PM sa atin dyan na gusto daw nila yung alagaan lang sa aquarium, gawin lang daw pet. So kung art po, talagang masisipit at masisipit kayo. Pero kung gusto nyo yung hindi kayo nasisipit at gusto nyo lang talaga mag-alaga at hawak-hawakan sila, kagaya na itong ginagawa ko sa video, yan nakikita nyo naman, yan, napakababait po ng mga yan. Saka hindi po sila basta-bastang lumalangoy sa tubig na pag hinawakan mo talagang sumisibat agad, hindi kagaya ng mga art natin. Hindi sila ganun. Napaka-friendly po ng mga to. Ayan. Sa mga gusto pong mag-alaga ng ganito, sa ngayon po wala akong available na stocks, pero siguro after 3 months, yun, malalaki na po yung magiging mga railings natin. Baka pwede ko na po kayong bigyan or mag-out ng mga ghost natin para alagaan sa mga aquarium nyo. Doon sa mga mahilig mo mag-aquarium dyan. Ayan, so tamang-tama po sa pampakulay ng aquarium nyo, itong mga ghost crayfish natin, napakaganda po. Then sasabayan nyo pa po ng red clarky. Yan, so guys, panalong-panalo yan. Nagbe-breed po ito sa red clarky. Sa size naman po, ito, maximum size nila is halos ganito na po. Hindi na po sila lumalaki ng ganito. Ayan. Sa mga tanong din naman kung edible, yes po, edible po ito. Pwede po itong lutuin, pwede po itong kainin. Ayan. Kasi mga uri din naman po ito ng mga red swamp saka ng mga red clarky natin. So halos pare-pares lang naman po sila. Ang pinagkaiba lang po talaga nila sa arc, yung arc po natin medyo lumalaki talaga yung size nila hanggang 11 inches. Ayan, ito po kasi halos 4.5 inches lang yung size nila. Ayan, so kita nyo naman. So yun guys, next ko lang sa inyo to. Baka matipuhan nyo lang, baka matripan nyo lang din mag-alaga ng ganito. So PM nyo lang po ako, yan naman yung details natin sa screen. Ayan. At syempre dun sa mga bagong tambay lang sa channel natin, ayan, paki-subscribe nyo na rin po yung channel ko. And then i-click nyo na rin yung notification bell icons para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC o ng mga lobster pang inaalaga natin dito sa top yard. Kagaya na rin ng mga ghost crayfish natin na to. Ayan, so iba-iba po ulay niyan. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy crayfish farming po sa lahat.